me more of their beauty see. Wonderful words of life, words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner listen to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Para po sa linggong ito, narito po ang ating daily Bible reading schedule. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful. As I look back on this road I've traveled, I've seen so many times it's carried me through. And if there's one thing that I've learned in my life, my Redeemer is faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. My Redeemer is faithful and true. My heart rejoices as I read the promise. There is a place that I'm preparing for you. Well, I know someday I'll see my Lord face to face, 'cause my Redeemer is faithful and true. 'Cause my Redeemer is faithful and true. Everything He has said He will do. And every morning His mercies are new. 'Cause my Redeemer is faithful and true. And in every situation He has proved His love for me. When I lack in understanding, He gives more grace to me. Is my Redeemer
faithful and true. My Redeemer is faithful and true. Amen po. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa at welcome po muli sa ating pong salita ng buhay. At magandang hapon din po sa ating pong Pastor June, sa ating pong Ma'am Maria, ganun din po sa ating pong Pastor Eric, at sa ating pong Ma'am Milen. Ano po? Sa bawat isa po na nakikinig, ano po, maraming salamat po sa inyo pong pagbibigay oras, ano po, upang makapakinig ng salita ng Diyos sa mga oras na to. Ano po? So, binabati ko rin po yung ating pong mga kapatiran na nagdiriwang at magdidiwang po ng kanilang pong karawan at anibersaryo. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa araw na to, buksan po natin ang ating pong Biblia sa Romans chapter 12 verse number 2. Romans chapter 12 verse number 2. Ito po ang sinasaad ng salita ng Panginoon. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, basahin ko naman po sa wikang Tagalog. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay sumandaling yumuko pumikit at tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos sa manaming makapagnin sa lahat, Lord, maraming salamat po sa araw po na ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay sa mga oras ito, kayo pong siyang magpatawad sa aming mga kasalanang naisip na salita at nagawa, Panginoon, upang maging kaya-aya po sa inyo pong harapan ng aming pong gagawin sa hapon na ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, kayo pong siyang magbigay ng karunungan at kaunawaan sa bawat isa, Panginoon. Especially po ang inyo pong lingkod na gagamitin, Panginoon, upang may pangaral ang inyong pong salita, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay itago niyo po ako sa inyong pong likuran upang di po makita ang aking kapintasan, nawa di po makita ang aking gulang, Panginoon, kundi ang mensahe ng inyong pong salita, Panginoon. At Panginoon, sa mga oras na to, nawawala pong maging hadlang. At nawa, Panginoon, kayo pong siyang humawak sa aming pong internet connection, Panginoon. At lahat po ng bagay na ito ay ginagawa po namin para po sa inyo pong papuri, Panginoon. At binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ang title po pala ng mensahe ng Panginoon sa hapon na ito, Renewing Your Mind, Aligning with God's Design. Renewing your mind, aligning with God's design. So, ang Romans chapter 12, ano po, o yung kabuang Book of Romans, ay isinulat ni Apostle Paul, ano po, para po sa mga mananampalataya sa lugar po ng Roma, kung saan tinuturuan po sila kung papaano isabuhay ang kanilang pananampalataya bilang tugon sa kahabagan ng Diyos na natanggap nila. So dito po sa chapter na to, isinulat din po to sapagkat yung Roman Church ay mix o halo-halo. Kumbaga, ito po'y binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil. Kapag sinabi pong Hentil, ito po yung mga taong hindi Hudyo. Ano po? So, ang Roman Church po ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hentil na mananampalataya na kailangang magabayan patungkol sa unity, sa pagkakaisa, sa pagkakaroon ng katangian o karakter na tinataglay ng isang Kristiyano, at maturuan kung paano mamuhay na nakakalugod sa Diyos. Dahil sa mga panahon na to, okay,
ang mga mananampalataya po sa Roma ay napapaligiran ng mga makamundong gawain. Ano po? At sila po ay humaharap sa pag-uusig at mga pagsubok kung saan nasusubok yung kanilang moralidad bilang mga Kristiyano. Kaya dito po sa Romans chapter 12, inexplain po dito ng isang mananampalataya ay dapat ihain ang kanilang buhay bilang isang buhay na handog o living sacrifice. Kung saan dapat hindi sila makiayon o hindi po sila makiayon sa takbo o gawain ng mundo. At hayaang baguhin ng Diyos ang kanilang pag-iisip na magbubunga ng pagpapakumbaba, pag-ibig, kapayapaan sa kapwa, at pagdaig ng masama sa pamagitan ng mabuti. But this time, tayo po ay magfo-focus lamang sa isa pong verse, which is tong Romans chapter 12 verse 2. At tayo din po ay magfo-focus sa isang bagay lamang. At ito po yung ating pag-iisip o yung mind. So ano po ba yung mind o kaisipan? So scientifically, okay, ito po yung organ na capable sa pag-iisip, okay, para tayo ay makapag-isip, makaramdam, makaalala, makapag-decide, at para tayo ay makapag-problem solving. Ano po? So ayun po yung scientifical definition ng mind. So ano naman po yung biblical meaning ng mind? Ano po? So biblically, yung ating kaisipan daw po o yung ating mind, ito daw po ay central or importante sa ating spiritual walk. Bakit po? Kasi ito po yung nag-govern para sa ating mga choices. Ano po? Kumbaga ito po yung maglalas say para po sa ating mga decision making. Ano po? Pero sa mga oras na to, okay, meron po akong 4 na bagay na dapat nating malaman para umayin yung ating kaisipan sa disenyo ng Diyos. Ano po? So, renewing your mind, aligning with God's design. Okay? To renew our mind, to align with God's design, we must know, number 1, the source. Ang pinagmulan. Ano po? So, para mabago po yung ating isipan, para tayo po ay umayon sa disenyo ng Diyos, dapat po malaman po natin yung source, yung pinagmulan. So, ano po ba yung source o yung pinagmulan? Ito po yung God's Word and Spirit. Yung salita ng Diyos po at yung banal na Espiritu. Kasi po di po natin kaya baguhin yung sariling kaisipan po natin sa pamagitan ng ating sariling effort. Kasi meron itong pinagmulan. Ano po? At walang iba kundi ang Diyos. At ito'y nagsimula nung tinanggap natin si Jesus bilang ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil once na tinanggap natin siya sincerely, yung banal na Espiritu ay mananahan sa atin. Kung saan siya yung maglalagay sa ating kaisipan o ng desire o ng uhaw na mas makilala pa at mapalapit pa tayo sa Diyos. And that is through His words. Ano po? Yung kanyang salita po yung nag-i-inform sa ating kaisipan, habang yung Spirit naman po yung nag-transform sa ating kaisipan. Ano po? Di po natin masabi na binagot na ng Diyos yung ating kaisipan kung di tayo sure kung saan tayo pupunta once na tayo ay mamatay. At kung wala tayong appetite sa kanyang salita. Ano po? Kaya maganda mga kapatid, check po natin yung ating sarili. Check po natin yung ating sarili kung tunay ba na nasa sa atin yung source. Tulad po ng isang computer. Kung wala po itong power source o power supply, kung saan ito po yung nagre-regulate ng kuryente sa isang computer. Kung wala nito, di po gagana yung computer. Ganon din po sa atin bilang mga mananampalataya. Kung wala tayong source, kung wala sa atin yung source, yung God's Word and God's Spirit, yes, makakapag-isip tayo o makapagplano tayo, pero in the end, di gagana.
Ano po? Kaya nga po sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 8 po, di ba? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. At ganun din po sa Romans 10:17, sabi po dito, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung wala sa atin yung source, hindi tayo nabago o hindi po nabago ang ating kaisipan. Secondly, to renew our mind to align with God's design, we must know, una, the source. Pangalawa, we must know the shaping, ang paghuhulma. Bilang mga Kristiyanong nagkiklaim na saved, habang ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, dapat may development o paghuhulma na nangyayari. At ang paghuhulma na to ay dapat mag-lead sa atin na magkaroon ng sariling kaisipan tulad ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sabi po sa Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So ano pong ibig sabihin po nito? Ano po? Kung dati ikaw ay mapagmataas o mapride, dapat ngayon ikaw ay mapagpakumbaba. Kung dati palamura ka, dapat ngayon puro magagandang salita na yung lumalabas sa atin. Kung dati puro sarili lang yung inintindi mo, dapat ngayon marunong na tayo na magkaroon ng malasakit sa iba. Ano po? Dahil ganun ang naging kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Siya'y nagpakababa, hindi niya inintindi yung kanyang sarili para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? Kaya hayaan po natin na hulmahin ng ating Panginoon, ng ating kaisipan. Dahil ang disenyo ng Diyos para sa atin ay para hindi na tayong makilala ng tao, kundi para makilala at makita ng mga tao ang Panginoong Hesus sa pamagitan natin, sa pamagitan ng buhay po natin. Ano po? So, to renew our mind to align with God's design, we must know the source, the shaping, and thirdly, we must know the struggle. Malaman po natin yung pagsubok. Ang pagsubok. As we go on the process, syempre, hindi palaging banayad po. Ano? Ang ating kaisipan po ay inihalin tulad sa isang battlefield o lugar ng digmaan. Dahil di lahat ng kaisipan ay galing sa Diyos. Kung meron mang number one target ang ating kaaway para tayo pabagsakin, ito yung ating kaisipan. Tulad nung nangyari kay Eva po, di ba? Nilinlang po siya ni Satan sa pamagitan ng paglalagay ng pagdududa sa kanyang kaisipan. At madaming paraan si Satan para madaya yung ating kaisipan. Pwede niya tayong bigyan ng takot, pagdududa, okay? Tulad ng na-mention ko po, tulad ng ginawa niya kay Eva. Okay? Takot, pagdududa, kalungkutan, galit, o kung ano pang negatibong kaisipan na pwede nating ikasira o ikapamahamak. At pwede niyang sirain yung pakikisama natin sa mga tao, yung sarili natin, at higit sa lahat yung tiwala at pagtingin natin sa Diyos. That's why totoo po yung sinasabi ng 1 Peter 5 verse 8 na tayo'y maging sober and vigilant dahil si Satan ay para daw isang leon na naghahanap ng mabibiktima niya. To make it clear, ano pa ibig sabihin ng sober and vigilant? So, unahin po muna natin yung sober. So, yung sober, ang opposite po kasi nito ay lasing. Ano? So, yung sober, ibig sabihin po nito, you are awake. You are in the right state of mind. Nasa tamang estado po kayo ng pag-iisip. At yung vigilant naman po ay pagiging mapagmatsyag, pagiging maingat. Ano? Kaya that's why sabi din po sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5 na ilagak o itapon daw po natin yung ating mga kaisipan na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at dalhin ang lahat ng ating pag-iisip sa ating Panginoon. Kasi kapag di natin kinompronta yung mga di magagandang isip yung mga di magagandang kaisipan sa ating isip, kokontrolin tayo nito. Ano po? Kaya nga, sabi po sa verse na ating binasa,
that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. In other words, para matiyak natin, para ma-discern po natin kung yung bagay o yung thought, yung kaisipan na pumasok sa ating isipan ay mula sa Diyos. Ano po? So, we must know the struggle. So, to renew our mind to align with God's design, we must know the source, the shaping, the struggle, and fourthly and lastly, we must know the sacrifice. Malaman po natin ang pagsasakripisyo. Ngayon, habang tayo'y dumadaan sa proseso ng renewal or transformation ng ating kaisipan, may mga bagay na ipapaiwan o ipapabitaw sa atin ang Diyos. Di ko po alam ang kalagayan ng bawat isa, pero maaari may mga bagay na sa tingin natin dapat wala na sa ating kaisipan bilang mga mananampalataya na nagiging dahilan para di tayo makapaglingkod, o kung makapaglingkod man, hindi natin nabibigay yung best. Ang nabagong buhay o isipan ay dapat makapagdala sa atin na surrendered o suko sa Panginoon. Kapag tayo nag-surrender, di tayo nawalan, but rather nag-gain tayo dahil nalugod natin ang Diyos sa pag-surrender natin. Sabi nga po sa Luke 9:23 po, di ba? And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. And that includes our thinking. Kasama po dyan yung ating pag-iisip. So, as we conclude, sa ating pong pagtatapos, nakita natin na ang pagbabago ng kaisipan ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isa po itong proseso. Nagsimula ito sa source, ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu. Nang dahil sa source, tayo nagkaroon ng shaping upang tayo magkaroon ng kaisipan tulad ni Kristo. And along the process or along the shaping, o sa pagulma, dumadaan tayo sa struggles. Dahil di lahat ng kaisipan ay mula sa Diyos. Kung saan, nagbubunga po ito ng sacrifice. Isang buhay na suko sa Diyos. Kaya, ang tanong ngayon ay hindi lang kung naunawan natin ang pangaral po ng salita ng Diyos sa hapon na ito, kundi kung hinahayaan ba natin na baguhin ng Diyos ang ating kaisipan. Kasi kapag ang isip ay naayon sa disenyo ng Diyos, ang buhay natin ay magbibigay kaluwalhatian sa Kanya. I hope and I pray ang salita ng Diyos po ay nagsilbi pong hamon at paalala po sa bawat isa. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay sumandalin niyo mo po pumikit at tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong mensahe na nahayag sa hapon po na ito. Maraming salamat po sa hamon at paalala na kami bilang mananampalataya ay yes, we're not perfect, Panginoon. At marami pa po kaming kailangan ma-improve sa aming pong buhay na kailangan pong i-renew, Panginoon. At nawa, Panginoon, kayo pong siyang tumulong sa amin na baguhin kami day by day, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa mga oras na to, hindi po nawalang paguluhan ng pangaral ng salita. At nawa, Panginoon, yung aking pong napag-aralan, kayo pong siyang magbalik po sa akin ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ito po may apply po namin sa aming pong mga buhay, sa aming pong mga puso't isipan. Tutumin mo po ito, Panginoon. At Panginoon, nawa, Panginoon, yung mga kapatiran na pawi pa lamang po sa kanyang pong mga tahanan, kayo pong siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon. At nawa, Panginoon, kayo pong siyang patuloy na mag-bless sa gawain po na ito, Panginoon, sa lahat po ng gawain ng church, Panginoon, especially po ito pong online ministry, ang salita ng buhay. Nawa, Panginoon, ay kayo pong siyang nalugod sa hapon na ito, Panginoon. At binabalik ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. At maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon.
Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, maaari mong sundan ang panalangin na ito. O Diyos amang banal sa langit, kinikilala ko po ang aking mga kasalanan at ngayoy pinagsisisihan ang lahat ng ito. Ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Kaya't binubuksan ko ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok, O Jesus, sapagkat tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan na iyong ipinangako. At ngayon may katiyakan na anumang oras dumating sa akin ng kamatayan, ay makakasama mo ako sa iyong kaharian sa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinner list to the loving call, wonderful words of life. Oh, so freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Words of life and beauty.